single target lang din. Umulan ng crowd control. Nandun ka sa may nandun ka pa rin sa idea na meron pa rin Terizla na pwedeng tumalon, di ba? Parang ang dami pang pwedeng humuli. Si Denjiro din, innately, talagang kaya niya din mag-crowd control talaga. Iba yung magiging tagpo na makikita natin, and this is game 1 of RRQ Kaito versus AP Bren Sia. Kung titignan naman natin yung matchup ng jungle, Fredrin and Nolan, magkaiba din yung parang game style. Ang Nolan, gusto niya lagi flank, kuha ng kill. And yung Fredrin naman, more of an objective guarantee. Ngayon, considering that Zay is on the Valentina, ang gusto talaga nilang gawin dito is as much as possible, i-contest ng maaga dito si Denjiro sa kanyang jungle. And ito din yung parang welcoming committee para sa isang bagong jungler dito sa ating sa MDL, sa liga natin. So ibig sabihin, kailangan dito nila Skeremy makahanap nung konting butas lang, pre. Na para mabigyan lang nila si Denjiro. Parang, oy, ito yung first date mo ngayong ito first date mo sa liga. Pang-welcome lang. Pang-welcome lang. Pero Pero kasi hindi pinapayagan ng RQ Kaito. Si Luisa pa yung welcoming. Oo, nagiging sila, pre. Nagiging firm talaga sila na hindi kayo makapasok dito. Kami ang gwardiya. Sa amin to. Saka handa rin si X-Nova talaga dun sa mga possible na even yung pag-contest ng Green Camp, di ba? Mahalaga yun sa mga junglers ngayon yung kukuhanan mo ng Green Camp yung kalaban. Pero si X-Nova, okay, hindi mo basta-basta makukuha yung Green Camp namin, nakahanda kami. And again, Denjiro ay nandun na sa pwesto ng Turtle at nakaposisyon na ang members ng RRQ Kaito. Si X-Nova dito, binibigyan na nila agad ng level 4. Actually, both of the tanks inagaw doon sa mga mid laners, yung kanilang mid lane minions, para kahit pa paano, level 4 na sila pagdating dito sa turtle take na ito. Pero it seems to me that is still going to be a free turtle take para side ng RQ Kaito. And, kita naman natin, nagalit talaga dito si Kuya Perds. Kuya Perds, pre, born to be wild. Iba nakita lang na, teka, parang ang bagal mo maglakad Penalty zone, flicker. Ganun lang kabilis yung commitment. And ito yung sinasabi natin you really have to go for the punish, Joshi. Lalo-lalo na kapag ka nag-overextend. Itatandaan na sinasabi nga natin na isa sa mga, para sa akin, isa sa mga pinaka-game-breaking heroes na ngayon na available is si CC. Ayaw mo bigyan ng kahit anong oras to na nakakapag-farm lang to. Kung pwede mong patayin mo na lang. Huwag ka na magsalita, bigyan mo agad. Ayaw mo bigyan ng kalayaan Kasi nga naman, sobrang hirap for a Harith. Yan yung mga galawan namin ni Burrito kapag naglalaro ganyan ba yun? Yung mga bigla namin hinuhuli. Pero naku po, nagkakitaan! 2 laban sa 3. Pero 3v3 pala. Kaso nandiyan naman yung damage ni Mingguin from the Vexana, kaya mapapaatras ngayon ng AP Bren Sia. Low on HP si Scary Meme, tuloy-tuloy lang sa paghabol si Denjiro. Pero nung nakalampas sa damo, okay na. Nakakuha na tayo ng isa. Yung plano nilang gank, tayo pa yung nakakuha ng advantage. Ngayon, kailangan may magstay na dito sa may mid lane. Para sa akin si X-Nova ngayon, nakarelegate siya para i-defend yung mid lane turret na yon. Hindi niya nagagamit yung ultimate niya, hindi niya nagagamit yung flicker niya. It's imperative kung ikaw yung Cho na nagagamit mo agad yung mga ganyang klaseng resources para alam mong off cooldown, nag-cooldown. Kailangan may nagagamit na utilize niyan as early as nag-off cooldown yan. Kailangan gamit na gamit yan para maging successful yung mga ganitong klaseng lineup. Mga sulit na sulit. Kailangan sulit talaga. Hanap talaga ng gulo kapag naka-up yung flicker. At yun na nga ang plano ng RRQ Kaito. On the lead, ang kaharian. Papwesto dun sa Turtle at yun ang magiging target ng dalawang teams. Scary Me with a hook. Tatamaan si X-Nova. Nandiyan naman yung energy eruption at yung layer ng crowd control para di na makagalaw si Scary Meme sa pagkakataon na yun. Pero may counter-engage ata. Loisa makakakuha ng kill. It's gonna be Denjiro. No retry holder for RRQ Kaito. Pero look at Sai. Siya na mismong gold lane yung nang-zone sa ibang members. Kaso nga lang nakuha ang buhay ni Mingguin doon sa may bandang ibaba. Tuloy-tuloy pa din ang gusto at hinahawakan lang ni Ferds yung turtle. Make sure niya na hindi pa nagsa-start, pre. Pwede ka pang humabol. That was the perfect initiation attempt para side ng RQ. Ang hindi nila, naku po, hindi nasipa ng todo. Pero okay lang naman daw Okay dahil lang daw si Doc Perks talaga.
Stockbirds, galit na galit. Kaya nga tinawag na Born to be Wild. At nandito sila, sinusubukan nila tumakbo. Ayaw talaga sila bigyan ni Scary Nim. Si X-Nova, na past press ata yung Way of the Dragon. Oo. Hindi lumayo. Tsaka nakita niyo na parang, teka, off angle yata, madaliin ko na lang. Aabot ka naman yata, di ba, Ferds? At umabot nga siya, pero may Zaman Force sa ilalapag. Kaso nga lang, ang sakit na rin ng damage. At mapipilitan si Beno. Grabe naman. Piprik, pupunta siya dun sa likod at mag-blazing duet. Pero si Denjiro ay nandiyan. Hindi natama yung Abraser's Wrath. Pero makukuha pa rin niya yung kill. 1 HP si X-Nova, pero tuloy-tuloy pa rin. Still, ang RRQ kahit to sila yung unti-unting mababawasan. 2v1 trade, make it 2-on-2. Pantayan ang laban. Grabe yung bigayan doon. Nakikita mo naman kung paano talaga nag-counter-initiate bigla-bigla yung AP Brencia at pinapakita lang nila na, oy, kayo nga yung isa sa mga team na nauna dito, pero kami, hindi nyo kami pwedeng puwersa-puwersahin lang ng ganyan-ganyan, ha? Papakita din kami ng galawan sa iyo. Let's check the instant replay. Ang ganda ng initiation, eh. Kumbaga, ang nangyari talaga kasi dito, si Ben, nilikta siya ni Ken. Nandiyan na si Ken yun, nung natumpa siya, napatagal pa yung buhay niya. Nung dumating si Ken, sabi niya, ba't mo pinatay yung kuya ko, si Ben and Ken? O yan, tapos, nung nangyari, magkataka si tumawa, natatawa na din ako eh. Kaso ang problema, Tol, ang tagal nga napatay si Ben. Oo nga, medyo Ang nag-take tagal time napatay, talaga. nag-take time talaga. Kumbaga, nagamit ng Tracer Strat, may nasipa, at tuloy pa rin ang away. Ito, Ton, tapos sisipain sa tamang angle. 3 ultimates ang ginamit ng RRQ Kaito. The layer, the commitment. Nandiyan na naman si X-Nova at sumusun-pusun po lang. Pero natali sila dito ni Ken, ni Ben. Hindi na natin alam kung anong nangyayari, pero ang tingin doon sa mga members ng RRQ Kaito na nagtatakbuhan kasi AP Brencia ay handa pa rin sa laban. May mga fracture, may mga reps. Tuloy-tuloy sa paghampas si Doc Ferds, pero mukhang low on HP, maiiwasan ng flicker yung fracture na yon. Pero si Denjiro makakatakbo pa naman. Joshi, ang nakikita ko ngayon kung bakit nauunahan yung side ng RRQ sa mga ganitong klaseng pukpukan is the Valentina factor na meron dito sa side ng AP Brencia. Although sabihin natin ang pinakakinukuha dito ni Zay is yung ultimate talaga neto ni Mingwin. Pero kasi para sa akin, meron pa silang adaptability na pwedeng pasukan eh. Pwede mo kunin yung penalty zone. Pwede mo kunin yung sipa, di ba? Ang daming ways eh. At kung titignan mo yung instant replay, yung flicker ni X-Nova, medyo napatagal lang kasi hinintay niya kung sino ba talagang target. Tinanong niya si Sai, Sai, sino gusto mo dito? Ay, yung CC? Sige, CC, sisipahin ko. Sinipa niya nga. Pero, alam mo, Joshi, I'm still wondering bakit nga ba na pinipilit pa rin dito ni X-Nova na makipagpukpukan sa mga kalaban. Nahuhuli nila si Ben. Nakikita naman natin na ang galing nila sa mga ganyang klaseng situations. Pero may thing ngayon kay X-Nova na napipindot niya agad yung Wave of the Dragon, hindi man lang lumalayo doon sa mga narrow spaces. Oo, yung hindi maximized yung range. Hindi maximize yung range eh. Oo. I know for a fact na hindi na siya na double press doon. Kasi ginawa niya ng 2 beses na eh. Oo, parang hindi na chance. At Hindi na chance yun. Kumbaga yung una, kung nangyari yun, parang pwede pa eh. Pero nung pangalawa na, parang hindi na, parang sadya na. Kaya nararamdaman ngayon ng RRQ Kaito yung lamang pa din ng AP Brencia. Nandiyan yung agad-agad. Pero meron namang ibabagsak na Eternal Guard ang RRQ Kaito. May immortality na rin naman si X-Nova. Meron silang luxury na gawin yon at sumilip ng paulit-ulit. Kaya naman... Ay! Uy! May nahulog si Ferds! At si Ferds pa nga yung makukuha niya doon pero mapapagamit ng penalty zone para makataka sa sitwasyon. Nandiyan yung mga terrified na magmumula kay Zay. Nandiyan yung mga rips na magmumula kay Eloisa. All of that just to give space for Ven doon sa bottom lane. Hindi lang pala yung Valentina. Na-realize ko din na meron nga palang Scary Mim Franco. So kumbaga, sabihin na natin ganito yes, may Valentina kayo sa mga early stages. Pero kasi, kapag kami nahatak kasi sa inyo o may nakagat sa inyo, pipili kayo eh. Iiwan nyo ba o lalaban kayo? Oo. Pinipili ng RQ kahit na lumaban. Uy, ano naman?
Natatama doon kay X-Nova! Immortality Pop! Nandiyan na ang buong tropa! May bagsak ng Eternal Guard na kinopya lamang ni Zay. Pero ngayon na-atras sila kasi nakuhanan din sila ng isa. Scary Meme and X-Nova ang naging palitan doon. Wala pang Lord nung time na yon at ngayon na meron na, doon na papunta ang dalawang kupunan. May mga fractures sa yung damage ni Loisa para kunin si Sai. Aatras ang RRQ Kaito para ibigay ang posisyon sa Lord sa AP Brencia. Phenomenal Nolan performance ang pinapakita dito. Off angles. Nakikita natin bigla siya pumapasok, nakukuha niya yung mga pick-off. Kala natin RRQ na yung nakakalamang pagkuha nung Lord. Yung pala, gagawa pa ng play yung Isia para makuha nila. Uy, handa pa rin pala sa kung pwedeng mangyari. Ay, naku. Penalty zone, papasok si Ferd sa gitna. Nandiyan naman yung mga bala na magmumula kay Ven. Nakapapatakbo ka sa sakit. Lord, mapupunta sa AP Brencia. Kasabay ang buhay ni Ferds, kaya magiging 3 pa kasi pati si Dangero ay idadamay na nila. Oy, ibang-iba ito doon sa AP Bren na nakita natin no season 2 nung MDL. Kung dati talagang, kumbaga, nagtatansyahan sayaw talaga yung lakong pinapakita. Itong AP Brencia na to, suntok lang na suntok, tumatansya sa gitna ng laban. Pukpok lang ng pukpok hanggang sa pangarap ay makuha. Pero shutdown kill mula kay Sai. That's gonna be a double. At ang magiging kapalit lang noon ay si Dangero na kanina pa naman nakuha ng AP Brencia. But still, may Lord na nagmamarcha on the side of AP Brencia. Pinag-uusapan natin, Joshi, kanina pa yung lakbay ng tagumpay. Dito mo din talaga ma-realize na iba yung daan, iba yung mga taktika para doon sa lakbay ng tagumpay na yon. May mga ibang teams na super aggressive na pipilitin talagang dumugo yung kalaban nila to the point na hindi na kaya lumaban ng mga katunggali nila. And at the same time, meron ding mga players like RRQ, like other teams na talagang cool, calm, and calculated katulad nung nung Rough Era kanina. Oo, pinakita So ibig natin. sabihin, there are a lot of ways for the lakbay ng tagumpay. That sounded so konyo, pero nandun na yan. Oh! May hatak na naman! Lagi na lang nagsisimula sa blind hook na alam ni Scary Meme kung saan pupunta si X-Nova. Ngayon wala na namang isang membro ang RRQ Kaito. Na-burst down naman na kanina pa yung Lord at pwede na silang pumalag on a team fight pass. Grabe, Pero Kisay! tingnan mo naman yung ginagawa ni Ken. Bago ka pa man makalapit, ikay aking papauwiin. Ken, Ven, andito na sila at binabasa nila ito. Her big win! Pumutok! Sumabog! May hatak pa! Anong ginagawa dito na siya? Lahat ng skills ay diretso. Kaso nga lang may sakto doon yung knock-up na manggagaling sa zone ni X-Nova. Pero si Loisa ang mawawala. Kapalit naman ang buhay niya. Ngayon Ben. apat. Pero si Ben nakatutok na, nakatingin sa premyo. Game 1 for AP Brencia. What a win! What a game! Zia, AP Brencia showing us